Good day mga kanegosyo. Magsisimula ka ba magnegosyo o nagpaplano ka ba magtayo ng sarili mong negosyo at uupa ka or magrenta ka ng commercial space or physical store mga kanegosyo? Tigil-tigilan mo yan. Malulugi ka lang lalo na sa panahon ngayon. Tapusin mo tong video ko mga kanegosyo para malaman mo kung ano yung dahilan. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, malaking advantage mo na to mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Bakit hindi ko kayo pinapakuha ng commercial space mga kanegosyo o physical store para sa pinaplano nyo or gusto nyong simulang negosyo? Mga kanegosyo, iba na ang labanan ngayon. Online. Yes, mga kanegosyo. Online at original content na ang labanan ngayon mga kanegosyo sa pagninegosyo. Ang akala kasi ng mga landlord o nagpapaupa ng commercial space or physical store, habang wala silang pakialam kung malugi ka kasi may papalit naman. Ito yung mga nasa isip ng mga landlord na akala nila forever na yung commercial space na negosyo nila. Na kahit magtaas sila ng renta monthly, kahit malugi yung magre-rent sa kanila, may papalit agad. Mga kanegosyo, online na ang labanan ngayon. Kung 2015 pa lang, kung 2015, siguro okay pa ang pagkuha ng commercial space mga kanegosyo. Tulad na lang nung negosyo kong sari-sari store. Naitayo ko siya way back 2015. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City yan. Nung panahon ko 2015, okay pa mag-rent kasi yung mga tao mas gusto nilang lumabas, gusto nilang magkape sa store, kung mamimili sila ng damit, mas pupuntahan nila yung physical store sa mall. Kumbaga, although may delivery na nung 2015, pero hindi tulad ngayon mga kanegosyo. Na as in, o-order ka, online na lang lahat. Nasa online na lang lahat. Kumbaga, nagsasayang ka na lang ng pera sa physical store. Kung 10 years ago or 11 years ago, 2015, okay pa. Kasi nung time ko, mga kanegosyo, nung nagre-rent din ako sa sari-sari store ko, kumikita ako. Yes, kumikita ako. Pero wala pa akong, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, hindi ko pa alam mga market ng mayaman na yan, hindi ko pa alam mga level 2 business model na yan. Gusto ko lang magnegosyo at matuto sa mundo ng pagninegosyo. Pero iba na ngayon mga kanegosyo. Imagine, kukuha ka ng commercial space, 20,000 a month. 1 month advance, 2 months deposit. 60k na agad yan. Or 3 months deposit pa nga yung iba 80k na agad yan. Papaayos mo ngayon yung store mo, yung kinuha mong physical store. Magbabayad ka ng tao. Lagpas 100k na agad yung nagastos mo. Hindi ka pa nag-open nito Yung mga equipment pa sa negosyo mo. Halimbawa, kung naisipan mo takoyaki, halimbawa lang may equipment din yan. Yung bayad mo pa sa empleyadong kukunin mo, additional gastos pa yan. Hindi ka pa nag-open nito Pag-open mo ng negosyo mo at kinuha mong commercial space, walang benta. Yung kumita, yung landlord mo lang. Nang nasa isip, wala naman pakialam yung landlord nyo sa inyo Tapos may kontrata pa yan. 1-year contract, leasing contract. Na ibig sabihin mga kanegosyo, na kahit lugi ka na, kailangan mo pang bayaran. Pero
pwede naman ma-void yun kung mabait naman yung landlord mo. Mapapakiusapan mo naman yan. Pero may mga mukhang perang landlord, mga kanegosyo, na akala nila forever na yung commercial space na negosyo nila. Eh kung SM pa yan, mga kanegosyo, 12 months down payment, walang refund yun, lugi ka o hindi. Tas magkano pa renta monthly sa SM? Kaya mapapansin nyo, laging may for leasing sa mga stall doon sa SM. Sobrang mahal ng renta. Pinapakita mo lang, ang kumikita lang doon yung management. Simulan mo online yung negosyong naiisip mo. Malugi ka man online, hindi ganun kalaki yung perang mawawala sa'yo, mga kanegosyo. Hindi ganun kalaki yung perang mawawala sa'yo kahit simulan mo yan online. At kung kumita ka online, yung perang kikitain mo sa online, ayun yung gamitin mo sa pag-open mo ng physical store. At syempre, tatrabahuin mo pa rin yung online at original content mo. Magpi-physical store ka lang kung kumikita na yung online mo, mga kanegosyo. Kasi kung magpi-physical store ka agad, tatrabahuin mo rin naman agad yung online. Magpo-post ka rin naman sa social media mo, gagawa ka rin ng content. Pero ang hirap gumawa ng content kung yung isip ng entrepreneur o ng negosyante, ang iniisip, paano yung pambayad ko next month, this month, paano pampasahod ko sa empleyado ko, paano yung bayad ko sa kuryente, ang dami nang iniisip niyan. So yung paggawa ng original content, mga kanegosyo, hindi na nila priority. Ang priority nila yung pambayad ng renta. Ayun, naka 1-year contract pa naman ako sa landlord ko, mukhang pera. Ganyan gumagana. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, much better simulan mo online. Hanapin mo yung community ng mayaman, focus in one, scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Kung umabot ka man sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, gusto ko malaman kung saan umaabot tong video ko, mga kanegosyo. Kung tagasan ka, comment mo. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag nating kalimutan mag-pray. Lalo na ngayon, may crisis at maraming naluluging negosyo. Huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin, mga kanegosyo. Peace.